Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, 20 food manufacturing firms sa Pangasinan sumailalim sa Food Safety and Sanitation Standard Seminar ng Department of Science and Technology. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ricky Kasipit. Akibiyang sudamplon food manufacturing firms na napuduyag ya Pangasinan, jud food safety, current good manufacturing practices, and sanitation standard operating procedure seminar, yain padaulo ya DOST Pangasinan Provincial Science and Technology Office. Unoid kindi Engineer Arnold C. Santos, sa Provincial Director ya Nibitlan Opisina, sari pikakabat at science seminar, at makatulong para sari plan preparada at aplikasyon ya license to operate ya Manlapod Food and Drug Administration. Gagala tumot iyan paningipasal yan na bangat ng iray food manufacturing firm ya dumaruman pamamaraan pian nasigurado sa stricton food safety practice ya negosyo daray akibiyang nan serving research speaker si Mr. Hero Galamgam sa kaya food safety expert sa Manlapod DOST Region 1 Standard and Testing Laboratory yang iter iray impormasyon pian napaaligwa sa proseso panggaway kanon. Manlalapod dyan Radyo Pilipinas Dagupan aya si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ricky. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc, Department of Social Welfare and Development at Department of Health sa Cordillera. Bumisita sa Mountain Province upang matasa ang sitwasyon at matukoy ang pangangailangan ng lalawigan matapos madeklara ang state of calamity dahil sa mataas na kaso ng dengue at chikungunya. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Nagbisita dito yung Mountain Province, the Department of Health Cordillera wenno DOH CAR nga indaulo ni Regional Director Ferdinand Benbenan ken DSWD Cordillera Regional Director Maria Aplatan tapno amuan ti sitwasyon ken kasapulan ti probinsya kalpasan ang nadeklara ti state of calamity gapu iti nangato a kaso ti dengue ken chikungunya. Idi July 29 ang naideklara ti state of calamity kalpasan atin manon iti 1,265 ti kaso ti dengue anatayan ti talo individual iti taripno ti PDRRMC nadakamat nga ti deklarasyon ket mangpalubos iti provincial government amang usar iti emergency funds tapno maimanihar ken makontrola ti nasao nga outbreak. Maipapanditoy in pasigurado ni Benbenan at tumulong ti DOH iti panangitid serbisyo bayat ti agdama a sitwasyon. Kastamat nga in panamnama ni DSWD Director Aplatan amang tedda iti tulong iti pamilya tinatayan gapu iti dengue ken family food packs para iti pamilya dagiti pasyente. Narpos na Bontoc, Donna Kawis Balyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena. 4-piece children sa Bordeos, Quezon na tumigil sa pag-aaral, hinimok na bumalik sa paaralan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mara Grezula. Hinimok ng iba't ibang stakeholders ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa Bordeos, Quezon ang out-of-school child beneficiaries ng programa na bumalik sa paaralan sa pamamagitan ng isang symposium kamakailan. Ayon sa pabatid ng DSWD-4A, mahigit 40 4-piece children na tumigil sa pag-aaral mula pa noong nakalipas na school year ang lumahok sa symposium at nakumpleto ang kanilang pre-enrollment process. Tinatawag na Bata-Bata Kumusta Ka Na, ang nasabing symposium ay isang intervensyon ng 4P's Municipal Operations Office ng Bordeos upang alamin ang mga espesipikong pangangailangan ng mga bata at i-refer sila sa mga tamang ahensya o organisasyon upang hikayatin na tulungan silang bumalik sa paaralan. Depende sa mga rason ng pagtigil sa pag-aaral, bumuo ng iba't ibang grupo ang mga bata at kanilang mga magulang at sumailalim sa sessions kaugnay ng child labor at child work, teenage pregnancy at family planning, kahalagahan ng basic literacy, alternative learning system at special program for employment of students o SPES ng DOLE. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Grisula para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mara. Yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. Cuyonon Festival sa lungsod ng Puerto Princesa muling isasagawa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Gillian Faye Ibanez. Seselebran umanda ding at 30 ang Agosto ang pista ang Cuyonon digi sa syudad ng Puerto Princesa. Sa pakiman ki Presidente ang gakadi ang Cuyonon Dato Reagan Alili sa amustaran sa Puerto Princesa, bubuatan sa Edward S. Hagedorn Coliseum ang kapistan. Makunta na andang grupo ay ing-organisa dagun pang 1989 sa Palawan State University bilang isarang indigenous political organization ang tribong Cuyonon sa Palawan. Nasambit dai ang dumara ang Cuyonon nga si Andre Acosta nga ingkukumbida sa pista ang Cuyonon sa syudad di ang Puerto Princesa maging sa luwa ang probinsya. Kabuotan ni Vice Mayor Nancy Socrates makuntana ang ordinansa animan dagon-dagondong ing sa celebra impisad datong 2018. Segun ki Alili, ang akalinya ng mga bubuatan ay ang parada sa mga ati, koronte sa kanta, vlogging, berso papinto-pinto, south nga pinundo ig korontes da sa south nga solteros. Magkatiner da sa solteros flash mob ig baraylan sa selebrasyon nga ing sa sarigan dang antenderan ing Mayor Lucilo Bayron ig Vice Mayor Nancy Socrates. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Gillian Ibanez, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jillian. Yan ang ulat mula sa Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog, Northwest Samar State University. Umaasa na aangat ang ranggo sa Times Higher Education o THE World Rankings. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Naghihingyap ang Northwest Samar State University o NWSSU nga mapaupay ang aplikasyon sa universidad sa Times Higher Education o the World Rankings agud magitaas ang ranggo sa universidad. Sa meeting sa diri pala maihang panahon, nagkatitirok ang mga opisyales, deans, vice presidents ng working committees sa main ug San Jorge campus sa universidad para maharampangan ang indicators sa the World Rankings nga kundiin nakatalaan nga isubmit sa katapusan sa presente nga tuig 2024 ang mga aplikasyon o dokumentos nga nagpapamatuod sa pagsubay sa indicators. Durante sa meeting, ginpresenta ang Unified Working Templates nga nagahatag sa structured approach para makabot ang kada kinahanglan nga requirements sa nasabing the World Rankings. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. National Hospital Week 2024, ipinagdiriwang ng Adela Serra T. Memorial Medical Center o ASTMMC sa Surigao del Sur. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Giselebrar karon sa Adela Serra T. Memorial Medical Center o ASTMMC ang National Hospital Week 2024. Sa pagiginabi sa Radyo Pilipinas Tandag, gibutyag ni Dr. Janice Pagaran Alcordo, ang Medical Center Chief 2 sa Maong Hospital, ngayon ang gisugdan ng Maong Kasalugan pinagisaw sa ka-foot parade dinhi sa syudad sa Tandag niadtong adlong Lunes, Agosto 5 nining tuiga. Sumala pa nga mulungtad ang maong selebrasyon hangtod sa adlong Biyernes, Agosto 9, kundi nipahigayon ang ilang culmination program. Sigun niini nga ubay-ubay nga mga aktibidad ang ilang gipahigayon karon susama sa basketball competition, dance contest, mga lecture, kabahin sa panglawas ug uban pa. Gawas ni ini, aduna usab sila ipahigayon nga Rescue Olympics kundi tudluan ang mga partisipante kalabot sa kung saon ang pag-rescue. Nasa iran nga tema sa National Hospital Week celebration karong tuiga mao ang Ligtas Pinas, di kalidad na serbisyong ospital. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Raymond na naulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Hulo. Alps ng 21st Infantry Battalion muling aarangkada sa Setyembre. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Biyag tatakamahan bihaon sinengha 21st Infantry Invincible Battalion sina Philippine Army in pagpapanaw magbalik sin Army Patrol Literacy System at ALP sa upat municipality amin na sakop sin area of operation nila biya na sina municipality sina Panamaw, Panglima Estino, Kalingalan, Kaluang, Iwan Simpata, di Halupasog. Banga doon ka na Lieutenant Irisha Borromeo, Civil Military Operations Officer sina 21st IB, nagalalawag pa sila bihaon mga sibilyan, ang may magsangsa bilang mastal, iban na ngayon din sab sila tawang ng mga partner nila dahil had alternative learning system sin Ministry of Basic, Higher and Technical Education para ha mga learners, dahil local government unit ang mga sponsorship isab, iban supplies, iban singkay, manan pa. Target nila bang doon hinduan, magabasa, magsulat, iban magitong, in mga raayat at awahag kauman sin Moro National Liberation Front at MNLF, hain habihaon miyabot na pahanggatos 5, in nakapalista, kapituan dunhay ni, amin dahing ha bita naga Panamaw. Dahing ha RP Hulo, ini Fatma Diligino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula Hulo. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan. 2,650 agricultural inputs ipinamahagi ng PLGU Lanao del Norte sa mga magsasaka ng lalawigan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Gipanghatag sa Provincial Local Government Unit Lanao del Norte ang 2,000 o 50 nga mga agricultural input sa mga mag-uuma sa tibok probinsya. Kini aron masuporta ng industriya sa agrikultura sa ilang produksyon, labi na sa mag-uuma sa lowland areas. Sa nahitabo nga distribution sa bayan sa Lala, baguhay lang nahatagan ng kapin o sa 1,900 nga mag-uuma sa laing-laing agri-inputs. Gipanguluhan ni Engineer Jalando ni Pitila ng maong provincial agriculturist, sila nakadawat og foliar fertilizer og hybrid white ug yellow corn seeds. Kini nga mag-agri inputs makatabang aron mapalambo pa ang produksyon sa mga mag-uuma. Ang programang kini ilalom sa PGLDN Development Fund sa tuig nga 2024. Kini nga programa nag-implementa sa masaganang Ani Rice Program sa tibok probinsya. Gilauman nga kini nga mga agri inputs makatabang sa pagpauswag pa sa industriya sa agrikultura sa matagbayan sa Lanao del Norte. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Alwidad mula dyan sa Iligan at yan naman po ang naging kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.